May nahukay na namang vintage bomb sa Sablan, Benguet. Yan na raw ang pang-100 bomba na nadiskubre sa lugar ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gamit ang bako, maingat na binuwat ang vintage bomb na ito na nahukay mula sa isang construction site sa Sablan, Benguet. Nilagyan pa yan ng gulong sa magkabilang gilid at itinali para maiwasan ang pag-alog at pagsabog ng bomba. Ayon sa mga otoridad, Martes na mahukay ang vintage bomb. Sa takot ng mga residente, agad nilang inireport sa mga pulis sa Camp Dangwa. Yung construction na to ay may road widening kasi na may ginagawa, kaya may nakita yung bako operator na parang bakal. Kaya medyo nag-alanganin siya na baka ito ay may bomba o kaya daanan ng tubig. May haba na 6 na metro at may bigat na higit kalahating tonelada, an unexploded ordnance o UXO. Usually yung mga nakikita nating mga bomba dito sa Cordillera ay yung mga nagamit noong World War II, mostly na ginamit galing sa mga Amerikano noon pa na panahon ng World War II. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, hindi porket antigo ito ay di na ito sasabog. Lalo na kung hindi ito isasailalim sa proper disposal. Pag ito'y sumabog, talagang malaki yung damage. Kaya nakakatakot sa mga civilian kung hindi maprotektahan. Sa ngayon, inaasikaso na ang mga papeles at dokumento ng na-recover na vintage bomb bago dalhin sa Tarlac. Ito na ang ika-100 vintage bomb na nahukay sa Benguet ngayon taon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Tinutugis na ang lalaking Jordanian national na nagpaalam na magbabanyo lang pero tumakas na pala matapos ang kanyang court hearing sa Makati City. Akusado si Tarek Nihad Siam para sa kasong illegal gun possession at physical injuries noong pang 2022. Nang matapos ang kanyang pagdinig nitong Martes, nag-CR lang siya at bigla na lang naglaho. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng sumuot sa maliit na bintana ng banyo si Siam. Sinibak na ang 2 immigration officer na nalusutan ng akusado. Bukod sa kaso sa Pilipinas, wanted din si Siam sa Abu Dhabi para sa mga kasong assault at alcohol abuse. Mga kapatid, pinadala ng Toronto Raptors si Pascal Siakam papuntang Indiana Pacers para sa 3 player at 3 future draft picks. Ayon sa Woj Bomb, 2 pick ay sa parating na NBA draft habang yung isa naman sa 2026 pa. Nag-average ngayon ng 29-year-old forward ng 22.2 points, 6.3 rebounds and 4.9 assists in almost 35 minutes of play. Naging malaki ang role ni Siakam sa championship ng Raptors noong 2019 at magdadala siya ng matinding experience sa young and dangerous Indiana Pacers. Sa PBA naman, ang Magnolia Hotshots ang unang koponan na nag-advance sa semifinals ng ongoing Commissioner's Cup pagkatapos talunin ang TNT Tropang Giga kagabi, 109-94. Di kita ng laban pero nagpakawala ng matinding 9-0 run ng Hotshots sa dulo ng third quarter at yun na ang naging simula ng kanilang momentum para i-secure ang panalo hanggang dulo. Tuloy ang consistent play ni Tyler Bay na nagtala ng 41 points, 13 rebounds, 5 steals, 3 blocks and 2 assists. Nag-ambag ng 17 points si Mark Baroka at 12 points each ang kabaleng duo na si Ian Sangalang and Calvin Abueva. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.